Mula kay John Reps, mga tol, underground facilities ng Iran winasak ng Israel. Iran at Yemen sabay na inatake ng Israel, mga tol. Aba, Iran at Yemen. Itong Yemen, mga tol, yung mga Houthis ba ang nandiyan dyan? Diba, sa Yemen? Ano yan, proxy rin at binabackupan niya ng Iran, mga tol. Sabi rito, Israel muling naglunsad ng airstrike sa Iran. Mga air defense missile launcher at radar ng Iran wasak, pati ang mga mahalagang underground facilities nito sa gitna ng kabundukan sa kabisera ng Iran. Yan ang sabi rito, mga kapatid, no? So ito, panoorin natin mula kay John Reps bago natin to simulan. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ni John Reps. Nilakalagay po ang link sa ibaba, no? So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Sa patuloy na gyera sa Middle East ay muli na namang binomba ng Israel ang Iran kung saan winasak nito ang pinakamahalagang underground facilities ng Iran. Ito yung pineflex ng Iran itong mga nakaraan, no? Yung underground facilities nila, mga tol. So pati to, ito parang syudad nga daw to no? Sa ilalim ng Iran. Ito ay winasak na rin ng Israel. Na madalas ipinapakita ng Iran online bilang pagpapakita sa buong mundo kung gaano kalakas at kung gaano kadami ang kanilang mga missiles. So eto, wasak na ngayon, no? Hindi lang Iran ang binomba ng Israel dahil hinati ng Israel ang puwersang panghimpapawid nito upang sabay na bombahin ng Iran at Yemen habang may ilang mga Pilipino naman ang nasaktan sa Israel. Ngunit nangako ang Israel na poprotektahan nila ang mga Pilipino. At alam mo bang ang Israel at Pilipinas ay mayroong treaty na nilagdaan noong 1958. Oh, may treaty tayo sa Israel. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Actually, may mga Pilipino nga tayong nagtatrabaho rito sa Israel. Sila yung operator ng Iron Dome. No, sila yung nag-i-intercept ng mga papasok na missile sa Israel, mga tol. Mga Pinoy. Sa patuloy na gyera sa pagitan ng Israel kontra Iran, sa pangalawang pagkakataon ay muling naglunsad ng airstrike ang Israel sa mga pasilidad ng Iran kung saan binomba ng Israeli Air Force ang mga Iranian ballistic missile launcher kasama ang mga air defense system at radar. Ayon sa IDF, ang air defense system at radar ay tinamaan bilang bahagi ng aerial superiority ng IDF sa Iranian airspace. Ayon sa IDF, Nagagawa na ngayon ng Israel ng mas madali yung ganun kasi nga wala ng air defense system ang Iran, mga tol. Nauna na nilang sirain. Ang ilan sa mga launcher na natamaan ay napatunayang ginamit sa pagpapaputok ng ballistic missile sa Israel kahapon. Sinabi ng IDF na magpapatuloy sila na hanapin ang iba pang mga ballistic missile launcher sa kanlurang Iran upang maiwasan ang mga pag-atake sa Israel. Bukod pa rito ay umabot sa 80 target sa Iran ang tinamaan umano ng Israeli Air Force. So bukod doon, no, bukod doon sa mga facilities, isa sa mga tinatarget ng Israel, kasi tapos na sila doon sa mga air defense yung mga mismong launcher na. So pag naubos ng Israel yung launcher, hindi na makakabawi ang Iran, no? Hindi na sila makakaganti, wala na sila mga launcher. Kasama umano sa mga target sa kabisera ng Iran ay ang mga fuel depot, ang punong tanggapan ng Defense Ministry ng Iran, ang punong tanggapan ng proyektong nuclear at iba pang mga target na nauugnay sa programang nuclear ng Iran. Tinamaan din umano ng Israeli Air Force ang gas infrastructure malapit sa Bandar Abbas na sinasabi ng militar na ang mga fuel at gas sites ay ginagamit ng Iran para sa mga layuning militar at para sa proyektong nuclear nito. At hindi lang yan, mga kabayan. Naalala ko bigla nung pinunterya dati ng Israel yung ilang mga military base dito sa Iran, no? Minaliit ng Israel, mga tol, pinagtawanan sila ng Iran, parang wala naman daw kasi sobrang payapa ng Tehran. Wala man lang, di naman lang daw nila naramdaman, di ba? So ngayon eto sumiklab at ipinakita ng Israel kung gaano sila katindi. Dahil ito ang isa sa pinakamahalagang balita kung saan winasak na rin ng Israel ang pinakamahalagang underground site ng Iran na Pati to, itong lalaking to, isa na rin to sa mga nasawi Diba? Tapos etong ipinapakitang to, yung underground ano na yan,
underground site ng Iran. Laging ipinapakita at ipineflex ng Iran. Wala na ngayon yan, sira na rin. Saan winasak na rin ng Israel ang pinakamahalagang underground site ng Iran na madalas nitong ipinapakita sa online, isang propaganda video upang ipakita sa mundo ang kanilang lakas at dami ng mga missiles. Sa inilabas nilang video kamakailan ay kita sa loob ng underground ang madami at naglalakihang mga ballistic at cross missiles. Kita rin ang dalawang matataas na opisyal na sila Ali Rashid at Ali Haji Sadi na ngayon ay nakaburol na sa Iran. Sa isang pre-rendered video at actual mula sa IDF ay pinakita nito na natagpuan nila ang underground sa kabundukan. Mahaba ang nasabing underground facilities at sa dulong bahagi ay nakaimbak ang iba't ibang mga missiles habang sa dulong bahagi naman ay ang mga launching shaft. Ang tindi rin nung ang intelligence ng Iran, ng Israel, no? Para malaman nila itong mga ganito. Siguro may mga spy din to, no? Ngayong wasak na ang underground facilities na ito ng Iran, sinabi ng IDF na magpapatuloy pa rin ang kanilang operasyon dahil naniniwala ang Israel na mayroon pang ibang mga pasilidad ang Iran. Nag-anunsyo din ng Israel sa mga sibilyang Iranian na pansamantala munang lumikas o lumayo sa mga lugar na malapit sa mga military facilities ng Iran para sa kanilang kaligtasan at huwag muna umanong bumalik sa mga lugar hanggat wala pang anunsyo ang IDF. Well, at least may pakialam sila sa mga civilian, di ba? Sinasabihan nilang lumikas na, may pakialam sila sa hindi naman mga kasali. Diba? Kasi yung iba mga tol, basta damay-damay na kayo. Pati mga civilian community, tinatarget na rin eh. Dahil magpapatuloy umano ang kanilang operasyon upang wasakin ang mga missile launcher ng Iran. Sinabi rin ng IDF na 50 fighter jets ang nag-participate sa nasabing atake. Hindi lang Iran ang inatake ng Israel dahil hinati ang hukbong panghimpapawid sa dalawang grupo. Ang iba ay sa Iran habang ang iba naman ay sa Yemen upang burahin ang leader ng Houthi na sina Abdul Malik al-Houthi at Houthi Chief of Staff Muhammad al-Gamari. Houthi nga, Houthi sa Yemen, Hezbollah naman sa Lebanon, no, Hamas naman sa may Gaza, no? Ayon kasi sa IDF ay nakisabay umano ang Houthi habang nagpapaulan ng missiles ang Iran kung saan nagpakawala din ng mga drone ang Houthi na pinabagsak naman ng Israeli Navy. Sa ngayon ay wala pang patunay kung talagang nabura sila, ngunit sinabi ng IDF na magbibigay sila ng update kaugnay sa operasyon sa Yemen. Ibang klase talaga ang Israel mga kabayan dahil nakuha pa nitong pagsabayin ng Iran at Yemen. Sa kabuuan mula noong unang bahagi ng Biyernes ay umabot na sa 720 mga assets ang tinamaan sa Iran. Talagang winawasak nila yung kalaban nila. Ayon naman sa mga analyst, ang pagpapaulan umano ng Iran ng mga missiles sa Israel ay isa umano itong estratehiya ng Iran upang mahirapan ang mga Iron Dome at masigurong matamaan ito ang Israel dahil kung paunti-unti lamang na missiles ay siguradong mai-intercept umano ito ng Israel. Oo naman, di ba? Nasa 15 to 20% umano ng missiles ng Iran ang tumama sa Israel at dahil populated civilian area ang tinatarget ng Iran ay hindi mga military base ng IDF ang tinatamaan. Yun nga yung mali ng Iran din, no? Puro mga civilian at mga cities kasi ang tinatarget nila. Ang dapat tinatarget nila yung mga military base kung talagang gusto nilang pilayan ng Israel, di ba? Kasi yun nga yung susugod sa kanila eh. Tingnan mo ginawa ng Israel, ang tinarget sa kanila yung mga facilities nila, mga launcher, mga air defense system, o di ba? Sila ang gusto nilang targeting kasi yung mga hindi kasali, mga civilian ang gusto nilang targetin eh. Kundi mga sibilyan. Kabilang umano sa mga nasaktan ay Pilipino. Ayon yan sa Philippine Embassy sa Tel Aviv. Ang apektado na Pilipino dahil sa mga missile strikes is 35, no? 35. 35.
35. 27 dito sa 35 na to, kinailangan i-relocate po dahil nasira na po yung mga tirahan nila. Yung relocation po, this is in coordination with the Israeli government. Ngayon, meron po kaming naitala na 8 medical cases. Napuntahan ho namin lahat yung mga to. Doon sa 8 medical cases, 2 po, lumabas na discharge na po yung 6, no? 2 lang po ang natitira na yung isa moderately critical, ang isa po talagang binabantayan namin kasi critical po siya. Itong gabi na to is very critical para sa kanya. So tahimik po ngayon, pero just after midnight ho nag-advise po yung Homefront Command. Ito po yung parang command center po ng Israel at sila po yung nagbibigay ng abiso kung kailangan mag-take shelter, yung mga ganun. Yan ho yung sinusunod namin. So, nag-advise po sila just after midnight na kailangan mag-ready kami to stay close to a shelter. No? So, pagka ganun ho, very important po yung Homefront Command, yung mga advice nila. So, pagka sinabi ho, stay near a shelter, you have to stay near a shelter. Ang Talagang di ka makakatulog ng maayos dyan sa gabi. Kailangan nakabantay ka talaga. SOP ho ng Israeli government, kapag ka naapektado yung bahay ho, yung munisipyo mismo kung saan yung bahay, kung saan nakatira yung kababayan natin, the municipality is in charge po to look for alternative housing po muna. Either a hotel or a temporary shelter for them na italaga po ng munisipyo to make sure nakasama yung Pilipino dun sa plano nila, hindi lang po Israeli yung pinaplano nila. So ngayon po yung So iniingatan ng Israel government, hindi lang yung mismong mga mamamayan nila, pati yung mga foreigner na nagtatrabaho doon sa lugar nila. Like for example, tayong mga Pilipino, foreign kasi tayo sa bansa nila eh. Tayo yung foreigner sa kanila. monitor namin yung iba check-in po nila sa mga hotel, no? Gusto kong i-emphasize po, no, yung mga natamaan po na mga buildings dito sa Israel, ang nakikita po namin based din sa mismong sitwasyon po ng mga kababayan natin. These are residential houses po. Residential areas po ito, no? So ang natamaan po ng missile ng Iran ay mga residential complexes po. So sa madaling salita, yun yung tinatarget ng Iran, no? Instead of ang targetin nila mga military facilities, targetin nila yung mga missile ng Israel, ang tinatarget nila mga tol is yung civilian community, mga residential area, yun ang tinatarget nila. Sinabi naman ni Israeli Ambassador to the Philippines na si Elan Floss na prioridad rin ng Israel ang kaligtasan ng mga Pilipino at iba pang mga dayuhan na nasa Israel. Mayroon kasing treaty ang Pilipinas at Israel, ngunit hindi ito treaty na defense treaty, kundi treaty of friendship between Israel and Philippines na nilagdaan noong February 26, 1958 na nagpapatibay sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Ang kasunduang ito ay nagtatag ng pundasyon para sa patuloy na pagtutulungan at pagkakaibigan. So kaya pala marami din mga Pilipino ang parang nakasuporta sa Israel mga tol, no. Pero anyway mga kapatid, regardless kung Israel man yan o Iran, sana matigil, matapos na itong mga kaguluhan na to, 'di ba? Mag-ingat na lang mga kapatid, yung ating mga kababayan na nandiyan, kung nasan ka man, nasa Iran ka man o nasa Israel. Do sa Iran hindi naman tinatarget ng Israel yung mismong residential area. Ang talagang target ng Israel is yung mga facilities, mga nuclear facilities, mga missile launcher ng Iran. Mag-ingat pa rin yung ating mga kababayan dyan, no? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.